Dear Dr. Love, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Raymond. Taga dito ako sa Manila. Nais ko lang po sanang ibahagi ang kwento ng buhay namin mag-asawa. Halos araw-araw po kasing nasasaktan at natatakot ako sa aming pagsasama. Wala po kaming naging anak. Dalawa lamang po kami sa buhay. Matagal na rin po kaming nagsasama. Medyo maginhawa naman po. Salamat sa Diyos. Kaya nga lang, noong taong 2020, ay na-diagnose po ang aking asawa ng cancer. Mayroon po siyang cervical cancer. Bago pa man po na ma-diagnose siya nito, ay grabe na rin ang pinagdaanan namin. Nawala po kasi ang confidence niya sa sarili dahil sa mga sintomas nito. Noon po kasi ay madalas siyang duguin, abnormal ang pagdurugo. Nagkaroon din po ng pangangamoy. At dahil nga doon, sa hiya po niya sa akin, madalas ay ayaw niyang magtabi kami sa aming higaan. Madalas din po siyang lumalayo sa akin. Akala ko nga hindi niya na ako mahal. May kasalanan din po akong napag-isipan ko siya ng masama kung bakit nagkaroon ng amoy. Akala ko po'y sumubok siya at nakipagsiping sa ibang lalaki. Pero hindi po pala. Nalampasan po namin ito, Dr. Love. Hinarap namin at piniling kumonsulta sa espesyalista. Pero mas titindi pa po pala ang pagdaraanan namin. Dahil sa pagkonsulta namin ito, dito na nga siya na-diagnose ng cervical cancer. Para po kaming binuhusan ng mainit at malamig na tubig ng sabay. Pero kinailangan ko pong tatagan ang loob ko dahil alam kong kailangan ako ng asawa ko. Ipinakita ko sa kanyang walang dapat na ikatakot. Pero Dr. Love, habang tumatagal, tumitindi ang mga pananakit ng kanyang likod, maging ng mga binti. Halos gabi-gabi ay walang patid ang kanyang pag-iyak sa akin. Parehas kaming hindi makatulog. Nabuhay na nga rin po siya sa kaiinom ng pain reliever. Maibsan lang ang pananakit na kanyang nararamdaman. Pero Dr. Love, patuloy po kaming lumaban. Hindi ko po ipinakita sa kanya ang pagod, ang puyat ko sa araw-araw sa loob ng ilang taon. Ultimo trabaho ko ay naapektuhan na. Pero sa awa naman ng Diyos, ay iniintindi ako ng aking boss. Gawa ng alam nila ang kalagayan ko ngayon, kapiling ang aking asawa. Yun nga lang, Dr. Love, dumating na ang pinaka-kinatatakutan ko. At sa puntong ito, hindi ko na po alam kung papaano pa haharapin ang pagsubok. Binigyan na po siya ng taning ng doktor. Parang sumpa ang araw-araw na magigising akong natatakot na baka hindi na siya humihinga sa tabi ko. Oras-oras ay natatakot po talaga ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Na bakit sa kabila ng lahat ng paglaban at hindi namin pagsuko, ay dito pa rin po mauuwi ang lahat. Dr. Love, hindi naman po kami mga naging masamang tao. Sana po ay mapayuhan ninyo kaming mag-asawa. Mula kay Raymond ng Manila. Mga kapatid at syempre kay Raymond at sa iyong asawa, bagaman binigyan na nga ng taning itong si Mrs.
ay huwag ka pa rin mawawalan ng pag-asa. Ha? O, patuloy lamang na magtiwala pa rin sa paggaling o kung hindi man gagaling. Alam ko, walang tamang salita. Bagkus ay ikaw ay maghanda sa kung anuman ang himala o kung anuman ang mangyayari sa mga susunod na araw. Ang ipagpasalamat mo na lamang sa ngayon, Raymond, ay yung paggising ninyo na magkapiling pa kayo, na magkasama pa rin kayo. Marami ho talagang mga misteryo na bumabalot sa ating buhay. Bakit ba parang tayo ay napagtitripan? Sabi nga sa sabi ng salitang kanto, parang pinagtitripan ako ng mga problema. Inaaligiran nila ako. Ayaw nila akong lubayan. Hindi naman kami masasamang tao. Bakit kami pa ang dadapuan nung matinding sakit, matinding pagsubok? Napakarami po ng pagsubok at napakarami ring tao ang dumaranas ng ganyan sa katulad mo, Raymond. Hindi ko kayang pagaanin ang niloloob mo ngayon dahil nga sa pagmamahal mo sa iyong asawa. Pero one thing is for sure, lahat tayo ay lilipas sa mundong ito sa iba't ibang pamamaraan. Iisa yung ating paraan ng pagkasilang sa mundong ito. Iisa yung pinanggalingan natin. Pero ang pangako ko sa iyo, sabi mo nga, hindi naman kayo masamang tao, mabuti kayo mga tao, kaya huwag ka matakot. Kung saan tayo nanggaling, kung papaanong biyaya tayong ibinigay sa ating mga magulang, sa ating mga pamilya, ay ganun din ang ating patutunguhan sa maayos din. Iba't iba lang talaga. Merong iba na aalis ng dahil nga sa katulad ng asawa mo, Raymond, na sa sakit. Merong iba bilisan ng dahil sa biglaan at hindi inaasahang aksidente. At meron yung iba habang natutulog. Malakas na malakas ang pangangatawan niyan. Okay? Pero wag mong damdamin sa ngayon. Bagkus nga ay i-celebrate ang buhay habang nandyan pa ang iyong asawa. At wag kang mawawalan ng pag-asa. Raymond, patuloy na magdasal at kumapit sa kanya para sigurado tayo na dun tayo pupunta at hanggat may magagawa, umasa tayo sa ikagagaling ng iyong asawa. May oras pa. Marami na ang tinaningan, pero dahil sa himala, dahil sa malakas na pagtitiwala, ay nabaliwala yung taning na yun. Humaba pa ng humaba. Meron akong kakilala, 6 na buwan, yung taning sa nanay niya, isang malapit na kaibigan, ganoon, 6 months. Okay, 6 months yung itinaning, pero pinili nung kaibigan ko na lumapit ulit sa simbahan. Dati yung sakristan nakatulad ko. So sabi ko, bakit sa edad mong yan? Mas matanda sa akin, di hamak yun. Nagsilbi siya kasi may ganito na si nanay, ganyan. Alam nyo, lumampas pa. Humaba pa ng ilang taon. At sabi niya, malaking bagay siguro yung pagsisilbi ko. Kahit papaano. Pero ang ending rin, talaga hong magpapaalam ang mga tao. Okay? Iba't iba nga lang yung paraan natin ng pagpapaalam sa mundong ito. Mas dun mo ihanda yung sarili mo.